kauna-unahang Verte Certified Township dito sa Naik, Cavite. Malaki rin na matitipid mo dito dahil meron itong solar panel, energy system, at dalawang water tank, isang rainwater collection tank at freshwater collection tank. At complete amenities pa. Dito yan sa Leora Homes, Naik, Cavite. Hello, good day everyone. This is Justin Espulembergo, your real estate agent. Today, nandito tayo sa Malainin Bago, Naik, Cavite para ipakita ang isa sa pinakamagandang property dito sa Naik, ang Leora Homes, Naik, Cavite, na may Amora model na may lot area na 50 square meter para sa ating inner unit at floor area naman na 44 square meter. Sa ating end unit, meron naman tayong 75 square meter na lot area. Provision for 2 bedrooms at 1 toilet and bath. At ang maganda dito, semi-complete upon turnover. So ano pang hinihintay natin? Let's unlock your dream home. Bago natin start yung house tour natin dito sa Leora Homes, kung bago ka sa akin channel, please like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, and TikTok. So start na natin yung tour. So, ito nga po yung ating Amora model dito sa Leora Homes. So, mapapansin nyo, sa facade pa lang ng bahay, ang ganda niya, di ba? So, ang ganda ng color combination niya, napaka-modern, contemporary ng ating design. At ang kanyang parking spaces, ang laki rin para sa isang 50 square meter na lot area. So, this one po, this is our end unit na 75 square meter. Kasyang-kasya dito yung dalawang kotse. Kahit ang sedan or pick-up dito sa area na to, kasyang-kasya siya. So, semi-complete nga to upon turnover. Mapapansin nyo rin yung mga ginamit na materials dito sa ating electricity pa lang. Itong ating sa water is PPR po yung lahat ng ginamit na mga tubo dito sa loob. At yung malalaki po yung mga poste natin dito sa Leora Homes. Mapapansin nyo nga rin, ito yung ating main road. So, ito pong main road na ito natin dito is meron tayong bike path sa kabilaan, sa main road po yan. Tapos ang size po nito, mga main road natin is from 12 hanggang 6.5 meters po. So ang kagandahan din dito sa Leora Homes, yung kanyang location. So location po natin dito is isang sakay lang siya from PITX. So napaka-convenient niya po dahil along highway lang siya. Paglabas mo dito, makapunta ka lang sa highway, isang bus lang, mga 1 to 1.5 hour lang po yung biyahe from PITX mula dito. Diba? Napaka-convenient niya. Tsaka sa mga establishment na mga kailangan mo, diba? Okay na okay siya kasi ang lapit sa mga palengke, schools, lahat. Pati hospital, ang dami rin dito eh. Kaya okay na okay itong location na to dito sa Naik, Cavite. So, start na natin dito sa ating actual turnover. So, ganito po siya ito turnover sa inyo. Ang difference lang po, yung garage na po is lupa lang po siya. Compare po dito na nilagyan na nila na design. So, dito po tayo. Sa ating end unit naman po, ito po yung actual natin sa end unit. Kung sa end unit ka, meron kang maliit na space katulad nito. Siyempre, mapapansin nyo, ang ganda ng kanyang gilid. Meron tayong dalawang bintana sa side na to. Dito naman tayo. Unahin ko na yung dito sa likod Sa likod natin, dito na rin matatagpuan yung pinaka-kitchen natin. So, ito po yung pinaka-kitchen ninyo. Naka-tiles na po siya. At saka cemented na po yung pinaka-likod natin dito. Meron tayong faucet at meron nga tayong stainless steel na sink. So, lahat nga rin po ng mga bintana dito at pintuan sa Leora Homes Amora model is naka-screen door na po. Tsaka screen windows. Tapos, ang ating pintuan dito sa likod ay flush metal door. So, mapapansin nyo dito sa taas, ayan po yung sinasabi ko kanina sa inyo na ating dalawang water tank. So, yung isa po dito, itong side na to is yung ating rainwater collection tank. O, katulad ditong panahon na ito, umuulan, pwede nating makolekta yung tubig at after, syempre, pwede natin gamitin pang linis ng kotse or pandilig ng halaman natin. Di ba napaka-convenient na? Ang laking savings niyan. Tapos yung isang tank naman is 500 liters po yan. So, that is for the freshwater collection tank. So, syempre, may reserba kang water palagi. So, balik na tayo sa unahan.
So dito rin matatagpuan pala yung Poso Negro pag sa end unit. Pag sa inner unit naman, nasa unahang parte or nasa pinaka-garage na. So ito nga po yung ating screen door dito sa pinaka-baba po. Yan, meron din tayong cement owning or concrete owning para syempre maprotektahan yung ating pintuan, ating screen door natin. So pasok po tayo. So dito po sa ating actual turnover, ano nga po siya? Semi-complete upon turnover. Tapos mapapansin nyo itong pintuan natin. Solid po siya na hardwood. Diba? Ang ganda niya. So malapad din siya. Tapos dito nga rin sa likod, matatagpuan nyo na yung electric panel natin sa area na. Dahil ito nga po ay end unit, meron tayong bintana. Siyempre sa gilid. So dito naman tayo sa side na to. Ito po yung pinaka living space mo. Sa living space mo, syempre, kompleto tayo ng mga outlet, di ba? Sa outlet natin, meron tayong syempre sa kuryente at naka-ready na rin for the cable and for the internet, di ba? Ang ganda niya. So, mapapansin nyo rin po, itong inverter na to, tsaka yung pinaka solar panel board natin, gumagana siya, di ba? So, di ba, laking tipid niya. Almost 35% ang savings mo sa kuryente dito. So, di ba, hindi ka nakakabahan pag mainit yung panahon, gusto mo mag-aircon, guilt-free ang aircon nyo dito dahil kahit mainit, sulit na sulit dahil nga malaki yung savings mo, parang free na rin yung pag-aircon mo. So ito nga po dito sa ating flooring, cement finish po siya upon turnover. Mapapansin nyo, napakakinis niya, maliit na ano na lang po yan, pinaka-tile adhesive na lang gagamitin yan kung magta-tiles kayo or kung gusto yung vinyl tiles. Dito naman sa ating napakagandang staircase, mapapansin nyo po sa taas na bahagi is buhos at sa baba rin ay buhos. Itong mga step naman to, mapapansin nyo po, ito po ay cone wood. So napaka-eco-friendly niya po dahil hindi po sila nagputol na mga puno para magawa tong iyong staircase. Dahil synthetic nga siya na kahoy at itong sa parting taas na to is gawa naman siya sa bakal. Tapos yung railings mo, gawa rin siya sa bakal. Tubular po siya. Tapos ito may design tayo na kahoy sa area na yan. So ito nga po yung pinakita ko sa inyo kanina, screen door dun sa likod. Punta naman tayo sa ating toilet and bath. So this will be your toilet and bath. So sa toilet and bath po natin, naka-tiles na po tayo. Medyo mababa nga lang siya. So nasa sa inyo na po yan. Kung gusto nyo hanggang ceiling tong area na to is lagyan nyo ng tiles. Sa accessories naman, napakaganda po ng accessories na ginamit nila sa ating toilet with water closet po. Posi po yung gamit nila. So napaka high-end po niyan. And then dito naman po sa ating wall hang lavatory, posi rin po yung gamit nila. At mapapansin nyo dito sa baba, yan, nandiyan yung ating mga valves, control valves para dun sa dalawang water tank natin sa taas. So meron din yan dito sa taas kung gusto mo siyang gamitin dito sa iyong shower head. At ang pintuan po natin dito is gawa siya sa PVC. So iwas tayo ng bulok. So akyat naman tayo sa taas. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung second floor. Going here dito sa ating second floor, mapapansin nyo yung ating staircase na gawa sa cone wood. Malapad po siya. So yan, tapos agad akong ganyan. If ever na may kasulubungan kayo sa area na to, hindi kayo makakaproblema masyado kasi malapad siya. Kahit dalawang tao kasyang-kasya. Tapos ito nga po, meron tayong bintana dito sa taas. Yan. Kaya kung kahit i-close nyo itong area nito, lagyan ng chandelier, hindi siya ganun kadilim. So, dito naman tayo sa likod na part ng pinaka-bahay natin or ating first bedroom dito sa likod. So, napansin nyo itong white lines na po yan. Yan. Pwede nyo dyan ilagay yung pinaka-bed natin. So, mamaya, nakikita nyo yun dun sa ating model unit. Papakita ko sa inyo kung ano itsura nito pag may mga bed na siya. So, lahat nga rin po ng bintana natin dito is metal encasement po siya. So, pag ganun po yung open niya. At meron po tayong mga grills. So, dito sa taas, meron din tayong grills na na-open. Syempre, if ever may emergency, magagamit natin siya. Tapos yan nga po, yung pinakita ko sa inyo kanina na dalawang water tank. Yan po yung dalawang water tank. So, dito naman po sa ating pinakaunahan na bed or pinaka-master bedroom natin sa area na to, ang kagandahan po, malaki po yung ating master bedroom. Tapos yung ceiling nga po pala natin dito is hard deflex na siya at insulated na rin po. So, naka-ready na nga rin po yung mga switches natin for the lights. Yan. So, ilalagay nyo na lang yan sa gitna ng ating mga partition pag dito ka nakatira. Tapos, same with the ground floor po, lahat po ng mga bintana natin dito is meron na po tayong
Para sa insect po, insect screen at lahat ng bintana rin po ay may grills at encasement na rin po siya. Tapos, dito po sa unahan may butas na rin tayo for the aircon. Maglalagay ka ng mga 1.5 aircon. Perfect yan. Tapos, ito nga po, may outlet na rin. Kabilaan po yan. Meron din po yan dun sa may likod na part na room. So, punta naman tayo dun sa ating model unit. Papakita ko sa inyo kung ano itsura niya pag may mga gamit na. Yan, dito naman po tayo sa ating model unit. So, nakita niyo na actual turnover ng ating bahay. So, papakita ko naman yung ating model unit. So, sa ating model unit, ganun, yun din po, yung size din po na 50 square meter na lot area. Ito po yung size na yun. So, nilagyan nga lang nila ng design. So, ang pinaka-actual turnover nga, ito po, sa side na to. Yan. Ganyan po yung actual turnover natin. Pag turnover sa inyo, lupa po siya. Then, tara, pasok tayo sa loob. Yan. So, ito na po yung ating loob dito sa ating model unit. So, pansin nyo nga, napakaganda ng design natin dito. Dito sa ating living area. Yan, kung mapapansin nyo nga, meron tayong maliit na sofa dito. So, pwede nyo pang lagyan to ng mas malaking sofa. Sa area na naman to. Or, di ba dito yung pinakita ko sa inyo doon sa actual turnover, yung mga saksakan dito sa baba. Pwede natin ilagay yung TV natin. Siyempre, ito nga ang ating solar panel board sa area na to. At sa time na to, po na ginagawa yung video is naka-on po yung ating aircon. Yan. Yan po ay 2 horsepower po na aircon. So, pinapagana po siya. Kahit hindi po ganun kasikat ang araw, at least, diba, may nasisave tayo na kuryente. Medyo muulan ngayon, kaya ang ganda pa rin, diba? Sulit pa rin yung paggamit nyo ng kuryente. Dito naman sa side na to, yan. So, dito nga rin po yung electric panel natin sa kanina. Tapos, ito nga po, sa side na to, pwede nyo ilagay din yung or ilipat yung sofa dito sa area na to. Vice versa, pwede rin dito yung TV sa area na to. Tapos, dito sa ilalim ng staircase, ang ganda ng ginawa nila. Meron tayong modular na cabinet sa area na to. Yan. Kita ng pagkagawa niya, maganda yung quality. So, pwede nyo gayahin itong design na to. Kasi nga, ang laki ng ma-save nyo na storage dito. Tapos, itong pinaka-dining space naman nila, meron tayong mahaba nga dito na lamesa na ginawa nila. Is modular din po siya. Tapos, sa side naman na to, yan. Ito nga po, may mga modular cabinet dito sa ating kitchen. Yan. Pinaka-kitchen po nila to. So, nilipat nila from dun sa labas. Siguro, gagawin na lang service area or laundry. Pwede nyo naman gawin dito sa area na to, yung pinaka-kitchen ninyo. Yan. Diba? Ang ganda niya. So, ito po, mapapansin nyo rin po yung mga ginamit or yung mga kilowatts. Yan. Mapapansin nyo, may sample po sila dito ng mga pwedeng paganahin ng solar panel. So, dito naman po tayo. Sa ating toilet and bath naman po, wala naman sila masyadong ginawa. Yung nga po, nilagyan na itong shower curtain, isang mirror lang po. So, yun po, sa actual turnover naman kasi ng ating toilet and bath, is okay naman na po siya. Is, na siya, pwede na siyang gamitin agad. So, hindi ko pala nasabi kanina, yung ating itong solar panel natin, solar panel system natin is net metering po siya. So, ibig sabihin po nyon, wala po siyang battery. So, ang maganda nga po kung net metering siya is ang kanyang maintenance is almost zero na dahil nga wala tayong battery, hindi mo na kailangan mag-maintain yearly ng battery. Nakakonekta na po siya direct kay Meralco. So, gumagana po siya is the way na, for example po, umaaraw po itong day na to, maaraw, at hindi nyo ginagamit yung mga kuryente, parang baliktad yung ikot ng kontador natin. So, papunta kay Meralco or papunta sa grid yung kuryente natin para gamitin ng ibang bahay. Tapos, in the end, paggabi naman, kung gagamitin mo na yung kuryente, doon na magagamit yung mga na-save mong kuryente sa umaga. Diba? Ang napakaganda niya. So, akit naman tayo doon sa second floor. Papakita ko sa inyo yung dalawang bed natin. Yan. So, dito nga po sa staircase natin, dito sa ating model unit, may nilagay tayo dito na pader para doon sa isang room. At yan nga po, may bintana kasi siya, kaya hindi siya ganun kadilim dito sa area na to. So, punta po tayo dito sa pinaka-likod na bahagi or pinaka-likod na room. So, dito sa room na to, ito, perfect to kay kuya or kay ate sa area na to. Kung dalawa yung anak mo, perfect din tong area na to dahil meron nga tayong pull-out bed dito. Yan, pwede nyo gayahin to or pwede mong gawing bunk bed na lang. O yan, up and down dahil mataas naman yung ceiling natin. Pwede tayong maglagay ng isang bunk bed dito. So, mapapansin nyo rin, nandito sa area na to, meron tayong 1.5 horsepower na aircon na gumagana siya ngayon. Tapos dito nga rin makikita yung ating dalawang water tank na isang rainwater tsaka freshwater collection tank.
Malaki din yung area na to dahil nga meron pa tayo nilagay ditong study table. Diba? Maluwag siya. Kung lahat ng mga gusto nyong gawin dito, pwede lang malaki area. So, punta naman tayo dito sa ating master bedroom. So, ito yung pinaka-master bedroom natin. Papansin nyo, may maliit tayong sofa dito. Yan. Pwede nyo rin gayahin itong design na to. Or, kung ikaw ay work from home or mga virtual assistant dyan, pwede itong area na to. Perfect na perfect to para ilagay yung pinaka-mini office mo. So, dito naman, punta tayo dito sa side na to sa ating bedside. Sa bed natin, dito sa ating master bedroom. Yun nga po, double size po siya. May space pa kayo sa kabilaan netong bed na to at yung ceiling nga natin dito sa area na to dahil hindi siya ganun kainit dahil nga insulated yung ating bubong or ating ceiling, diba? Napaka-convenient niya. So dito na magtatapos yung house tour natin dito sa Leora Homes, Amora Model. Kung nagustuhan mo tong napakagandang property na to, you can contact us on our Facebook page. And if you like this video, please leave a like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, and TikTok. Thank you so much for watching and see you on the next one.